Naku po, nabulabog na. Donate, hinanap, nasaan? Iglesia nagsalita na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, gusto kong bigyan to ng komentaryo. Ito po, post ni Doc Lorraine. No? Sabi niya, Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre huwag niyo rin kalimutan ang Banateros, mga idol natin yan. At kasama dyan syempre si Coach Oli. Ipagpatuloy natin. Curry, I hope it's not any of the fronts of the terrorist CPP NPA. Hindi ko po kasi mabasa. I have a feeling it is. Kasi si Steph Curry nag-donate daw ng $2 million ha. So that's about 110 to 115 more or less million pesos for all those affected by 6.9 magnitude earthquake in Visayas. Siguro legit na. Aba, ayan si Steph Curry, no? Kilala natin yan bilang magaling na shooter sa NBA. Di ba siya yung sa Golden State Warriors? Hanggang ngayon pa ba nasa Golden State Warriors? Kasi ako nababalitaan ko lang NBA pero hindi naman ako ganong nanonood niyan. Ayan. Pero magaling to. Nakita ko yung mga ano niya, yung mga nakakaraang laban niya. Pag nakikita-kita ko lang na talagang magaling mag 3 points to. Ito ata yung naglalabas nung parang yung sangipin, yung sinusuot sa ngipin, kinakagat ng gano'n, tapos mag-shoot. Ba, nagbigay siya, nag-donate siya ng ganong kalaking halaga. Aba? Nag-donate ka. Na-i-donate naman kaya? Yun ang tanong dun, no? Naman po to kasi pinost ni Rob Rances, sabi niya, salamat Steph Curry, pero sino kaya ang tumanggap? Thank you Steph Curry, but who would accept? Kaya nga sabi nila, yun ang tanong doon. Sino kaya ang tumanggap? Totoo kayang nakarating yon sa dapat na pagparatingan? Meron siyang pakiramdam yung mga terorista ang tumanggap. Ito po problema. Una, sila tumanggap? Paano nila tinanggap yun? bigyan ko komentaryo, buti pa si Scary. Ha? Hindi kaling sa sariling bulsa, tumulong ng $2 million. 115, lagay na lang natin para mabilis tandaan, 115 million pesos. Hindi Pilipino, pero tumulong. Bukal ang loob, busilak ang puso. Yung presidente natin na hawak... Kontakin mo, no? Taga ibang bansa si Steph Curry, tapos, syempre, NBA player. Pero alam naman natin ng mga NBA player, lalong-lalo na, kung sikat ka, is talagang malaki yung sinusweldo mo talaga. Malaki talaga, hindi lang basta-basta player si Steph Curry ng NBA. Star player yan eh. Diba? Ganyan naman talaga, yung rate niyan mataas. Kaya parang, sa kanya, yung 2 million na yan, alam naman nating sisiw lang sa kanya yan. Pero sa atin, kung dinonate niyang 2 million na yan, napakalaking bagay na yan para sa atin lahat. At doon sa mga nabiktima ng kalamidad. Diba? Na dapat puntahan yan. Kaso nga lang ang problema, yung perang yan, alam naman natin, dadaan yan sa kamay, no, ng mga, ano ba, pwede nga natin sabihin, ano, wag na nga, baka mamaya, makaunang isipin nila, di ba? Pero grabe yan, malaking halaga yan, 115 million, ika nga ni Coach Oli. Di ba? Kahit pa paano, napakalaki pa rin yan. Marami pa rin mga mabubusog dyan. Ang budget ng Pilipinas, nagpunta dyan, nagbenta pa ng bigas, 20 pesos. Grabe, no? Yun nga yung nabalitaan natin dati, no? Nung nagkaroon ng kalamidad, no? Yung 20 pesos na bigas, dyan ibininta. Imbis na ipamigay na lang nila, bininta pa. Diba? Ganyan sila katindi. Diba? Ikaw, gobyerno ko eh.
No, kung nagkaroon naman ng matinding kalamidad na ganyan, dapat hindi mo na binibenta yan, pinamimigay mo na lang eh. Ginawa mo pang negosyo para masabi na may nagbebenta ng 20 dyan. At least, natupad ang pangarap na 20 pesos ang bigas. Parang ganun ba yun? Ganyan po katindi. Pilipino, wala namang korupsyon, wala naman siyang hawak na pera ng Pilipinas nag-donate. Yung Pilipino na presidente nagbenta pa ng bigas. Pero ito pa nakakatakot. Baka mamaya, kinurap pa yan. Kung totoo ito, sinasabi ni Doc Lorraine, CPP, NPA, kinukurakot nyo pa, bay mahiya naman kayo talaga sa buhay ninyo. Pambihira, pati tulong tinitira ninyo. Kaya ako nagtatanong sa mga komunista, sa mga NPA, sa inyo ba napunta yung donasyon? Saan kaya lumapag to? Dapat maging transparent dito. 'Di ba? Bongbong Marcos, hindi ka ba magsasalita? Saan nilapag? Sino nakatanggap nito? Saan napunta to? Tatahimik lang kayo? 'Di ba? Yan yung mga bagay na dapat kayo nag-iingay. Dapat At saka malamang ko, syempre, alam nila yan. Alam nila sigurado yan. Malalaman nila kung talagang legit naman talagang nagbigay si Steve Kerry, pero sinasabi nga dito, parang legit naman na nagbigay. Malalaman yan na may nagbigay talaga ng ganyan at nanggaling kay Steve Kerry. Yun ang tanong doon. Dapat alamin talaga kung saan napunta yan. 'Di ba? Syempre kahit papaano, sinasabi nga natin 115 million yan. Kung sa pera ng mga Pilipino. Oh. Eh di dapat yan ang isa sa hahanapin ng gobyerno natin dito. Kung saan talaga napunta yung donasyon na yan, kung sino ang tumanggap niyan. Ngayon, kung talagang pati yan kukonsintihin, eh wala na tayong masasabi dyan. announce ninyo. Para alam natin saan napunta. Eh, tahimik kayo. Baka pinambili na ng sports car. Diba? So, dalawa lang to. Fake news, itong nabasa ko sa Facebook. O ninakaw, malamang yung pera na yan. Dahil hindi lumalabas eh. Walang explanation ng gobyerno natin. Saan napunta yan? Usually, di ba, pag kami... Di ba? Kasi sa akin lang Coach Oli, kapag mayroong taong nagbibigay ng ganyan, di ba dapat binabalita at ina-announce ng palasyo, ng gobyerno natin, lalo sa mga balita, dapat ina-announce nila yan at nagpapasalamat sila kay Steve Kerry. Pwera na lang kung sinabi ni Steve Kerry na hindi niya pinapasabi na siya ay nagbigay. Pero nalaman namang siya ay nagbigay. Siguro mako-confirm siguro yan kung mismong si Steve Kerry yung magsasalita. O bukas kakausapin ko si Steve Kerry. Hindi, mako-confirm talaga natin. 'Di ba? Pero kung hindi nila sinasabi yan, kung si Steve Kerry nagbigay talaga tapos hindi nila ina-announce, hindi magpasalamat man lang kay Steve Kerry, eh napakawalang yan naman, 'di ba? Grabe naman yung ginawa kay Steve Kerry, halos hindi man lang binigyan ng credits. May pinapahatid na tulong galing Amerika, galing sa ibang bansa. So bagay, hindi na naman kailangan ng credits si Steve Kerry. Siyempre, ang pagtulong naman, huwag mo nang bigyan ng credits. Pero siyempre, kahit papaano, yung pagpapasalamat na lang sa kanya, di ba? Pero kung yan talaga, ililihim dahil malaking halaga yan, eh wala tayong magagawa. Talaga hindi ibabalita yan. Nilalabas yan ng gobyerno. Ba't ito wala? So tanong ko, fake news ba ito? O ninakaw yung pera? O yan tinatanong natin kung fake news o ano. Which is which? Mahiya kayo ha? Huwag pati tulong. Nanakawin nyo pa. Kakahiya kayo. O next po tayo, pag-usapan natin yung stand ng Iglesia ni Cristo. Ito, napaka-importante i-discuss natin itong pahayag ng Iglesia ni Cristo ha? Sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto.
Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi Kung hihintayin ba natin yung resulta ng ICI na yan, meron ba namang patas na masasabi yan? Eh, wala na nga yan. Parang buwag na ata yan eh. Kasi yung para sa akin, yung ICI na yan, ginawa lang naman yan para exposure. Para masabi na iimbestigahan natin yung mga katiwalian. Na parang sinasabihin na, kunwari laban tayo sa katiwalian. Pero sa totoo lang talaga yung tiwali, wala, hindi naman nakukulong. Hindi naman naiimbestigahan. Siguro yung mga nakukulong kung saan lang napupulot. Pinagmamalaki si Bong Revilla, nakulong. Napakulong nila. Diyos ko naman. Hindi pa nga kayo sigurado kung talaga may ginagawa si Bong na ganun eh. Parang ang nangyari sa kanya, siya pa yung naging sakripisyong tupa. Yan ang hirap eh. Di ba? Parang wala din namang nagagawa yung investigasyon sa ICI. Tapos, ang gusto pa, yung investigasyon na yan, maging private. Hindi ipapublic, hindi ipapakita kasi nga daw, baka kung ano yung sabihin ng mga tao, kung anong lagyan ng mga ganto. Alam nyo kasi kapag ganyan na private, na kayo-kayo lang ang nakakaalam, syempre, mas lalong paghihinalaan ng tao yan, na meron kayong mga ginagawa na ayaw nyong makita ng tao, talaga syempre may ginagawa kayong hindi maganda. Pero nakita ko si Tambi, pumunta ata dyan sa ICI ba yan? Ano nangyari? Nangyari ba? Dapat kung magpapaimbestiga kayo, yung nakikita ng mga tao, napapanood ng mga tao, para nakikita naman kung paano kayo mag-imbestiga. Mamaya baka nagtititigan lang kayo dun eh. kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan. Yan ang pinaka-importante na sinabi ngayon ng iglesia. Ako po una sa lahat, inirespeto ko ang iglesia ni Cristo. Bagamat iba ang aking paniwala, isang tabi po natin yung religious part nito, Kasi dapat nirerespeto natin ang ibang reliyon, Muslim, Katoliko, KOJC, Iglesia ni Cristo, at kung ano-ano pa, Pero puntahan natin yung usaping pampolitika. Una, ang tinumbok nila dito ay yung pag-iimbestiga ng ICI ay dapat matumbok yung ugat. Kapitan, in short, yung architect, yung mastermind. Kaya nga sabi natin, hindi talaga mabubuo itong ICI na ito ay hindi magiging katiwa-tiwala kung hindi nila gagawing pampubliko ang investigasyon. Dapat may transparency. Tama. Yun yung sinasabi natin. Dapat ginagawa nilang pampubliko yung investigasyon nila. Kasi kapag talagang ganyan tinatago nila, ibig sabihin may tinatago sila. Nag-iimbestiga ka tungkol sa katiwalian. Pinapakita mo sa mga tao na gusto mong imbestigahan yung katiwalian, gusto mong resolbahin yung katiwalian, pero itinatago mo yung investigasyon. Hindi rin naman katwiran yung sasabihin, pag pinakita namin, baka kung ano-ano yung sabihin o ibalita sa magkaroon ng mga fake news. Hindi yun Di ba? Hindi naman bobo yung mga tao para maniwala na lang basta-basta kung saan-saan. Mas maganda kung pinapakita nyo para makita talaga nila yung katotohanan kung paano sumagot yung mga sangkot dyan. Di ba? Hindi po pwedeng itatago lang, kukunin lang nila yung resulta. Hindi. Kailangan involve ang taong bayan dyan. Sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado. Yan, isa pa yan. Ito ay panawagan ng iglesia. Huwag nyo at hindi lang ng iglesia, ng buong Pilipinas yan, huwag nyong itigil. Huwag nyong itigil ang investigasyon sa Senado. Paano ba naman nilang hindi ititigil kung medyo lumiliko na yung usapan? Kapag medyo tropa na yung nai-involve, kailangan na sigurong itigil. Ang hirap na pigilan yan. Yan ang hirap
Kaya dapat yung nauupo dyan, yung liderato dyan sa Senado, dapat talaga, para sa akin ay mapalitan. Yung talagang alam natin na transparent ang investigasyon. Kasi kung gusto nating may marating ang investigasyon, lalong-lalo na sa mga flood control na yan, yung mga buhaya na yan na kailangan talagang makulong, kailangan talaga is yung liderato na transparent talaga. 'Di ba? Yung walang pinipili, walang kinakampihan. Kaso nakakita tayo ng liderato noong nakaraan na maganda. Nung malapit na nilang matumbok, bigla silang pinalitan. Di ba? Halatang halata kasing may tinatago. Gustong makita ng taong bayan. We want to see. We want transparency. Alam nyo, sa Iglesia ni Cristo, maganda po yung naging rally para wag pa-impeach si BP Sara. Na ginawa ninyo, ako lang po ay nagtatanong, kailan kayo susunod magrarally? Iyon ay epektibo. Pero ngayon, itinalaga si Boying. So, hindi nila makuha sa impeachment, gagawin nila sa ibang paraan, sa plan B. Ngayon, hindi sa pinangungunahan ko kayo, pero kailan tayo magrarally at kailan nyo susundan yung ginawa nyong rally, sana wag na nating antayin pa na nakakulong si BP Sara at saka tayo gagalaw. Diba? Oo. Binababoy na po ang ating konstitusyon, binababoy na po yung ating batas, yung investigasyon inaharangan. Sana lang, bagamat of course, hindi ko kayo pwedeng diktahan, marami po akong kaibigan ng mga taga-iglesia and I respect them. So, hindi tayo pwedeng mag-utos sa kanila. Ang sa akin lang, hopefully, bago mahuli ang lahat, sana kumilos na. magkasama-sama tayo sa pakikipaglaban. Gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Yan, yung sinasabi natin, transparency. Diba? Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Oo, kasi parang ano lang yan, parang sa chismis lang yan eh. Maniniwala ka ba na hindi mo naman nakikita? Di ba? Na hindi nakikita ng dalawang mata mo. Uy, si ano may ginagawa, oh. Di ba? Maniniwala ka ba kaagad na wala ka ebidensya? Siyempre, hindi. Tanga ka na lang pag naniwala ka. Sabihin, uy, si Tambi, wala naman palang ginagawang masama eh. Siyempre, maniniwala ka ba naman? Sa dami ng mga tumitestigo, lagi na lang siya sinasabwat eh. Laging siya ang pangalan niya ini-involve ng mga tumitestigo. Kung talagang wala ka ng mga bakit lagi siyang sinasabwat, lagi siyang inaano? O hindi naman pwedeng sabihin na sinisiraan siya ng mga yon. Ano namang sisirain sa kanya? Hindi ko naman sinasabing siya, direktang suspect siya. Pero ang tanong kasi dyan ano ang dahilan ng mga tumitestigo laban siya kanya para sirain siya? Unang-una, kahit naman tatakbo siyang presidente, hindi naman siya nangunguna sa survey. Nakita natin, 1%, 2%, 0%, minsan ganun, 0.5%. Diba, hindi naman siya yung parang 70% o 80% na para siraan. Diba? Yun yung yun yung doon mo masasabi na sinisiraan ako niyan. Pero yung mga ganyan pero ano ang dahilan? Bakit? Para saan? Diba? May credit ba yon sa kanila, sa mga taong nagsasalita laban sa kanya, na nagsasabot sa kanya? Diba? Ngayon, kung wala siya kinalaman, mas maganda, ipakita yung investigasyon na yan, imbestigahan siya, ipakita at sagutin niya kung ano man yung mga tanong na ibibigay sa kanya. Sagutin niya ng tama dahil talagang hinihintay ng mga tao yung kasagutan dyan. Lalo na yung kasagutan niya. Nagiging ang gusto kasi nila, imbestigahan ng pasikreto, hindi ibubuksan sa publiko. So alam naman natin ano magiging resulta niyan. Hindi absuelto si Tambi, absuelto si Bongbong Marcos. So kaya ka nagkaroon ng ICI ay para mawala Para magugulat ka na lang may resulta agad no? Ganoon na lang sasabihin nila. alinlangan ng taong bayan. Kung isasara mo yan at ganun lang din ang magiging resulta, sasabihin lang, ikukulong si Saldi tsaka yung mga kontraktor, lalong lalaki yung alinlangan ng taong bayan, lalong gugulo. Kailangang bukas
at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Tama. Naniniwala kami na Alam mo kasi, sa tingin ko lang, itong ICI, okay? Itong mga tinalaga dito ni Bongbong Marcos, tao niya yan eh. Oo. Hindi niyang kayang Okay. Diyos ko. Sila magkakatropa dyan eh. Ikaw ba naman, tropa mo, ilalaglag ka na lang basta-basta. Siyempre, hindi. Oh. Binuulang naman yan, gaya ng sinabi ko kanina, yung ICI na yan, binuulang naman yan para bumango ang pangalan ng mga taong dapat bumango ang pangalan. Na para sinasabing, dito natin imbestigahan yung mga dapat nating imbestigahan. Tapos, pero lihim lang natin yan. Diba? Iimbestigahan ka namin, pero gusto ko tayo lang ang nakakaalam. Ngayon, kapag may nasabi kang hindi maganda, at least tayo lang ang nakakaalam. Kasi baka mamaya kapag naka-media, kapag naka-publiko ang investigasyon, bigla ka nadulas, yari tayo. Mababalita. Parang ganun ba yun? Diba? So, ibig sabihin, nagpe-prevent kayo sa mga maaaring madulas. Diba? Investigahan si Baka nga Bongbong. mamaya, nag-iimbestiga kayo. Gaya na sinabi ko rin kanina, baka mamaya nagtititigan lang kayo. Baka mamaya mga nagbibidyoke lang kayo dyan, nagiinuman kayo dyan. Tapos pagkatapos nun, meron na. Kung lang inaimbestigahan na, tapos na. Kita mo, paglabas ng inimbestigahan, lasing na. Bongbong. Kaya ayaw nilang buksan sa publiko. Dahil hindi naman nila maiimbestigahan si Bongbong eh. But of course, let's give them the benefit of the doubt. Baka naman kaya nilang imbestigahan. Kaya nga, buksan sa publiko. Nang makita natin, talaga bang iniimbestigahan lahat? Hindi yung namimili. Iimbestigahan ba ng ICI? Yan ang sinasabi ni Chavit. Iimbestigahan ba ng ICI yung Ilocos Norte? Buksan sa publiko. para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo And that is very important, yung sincerity. Nakikita lang natin eh, kung sincere ba sa solusyonan ni Bongbong Marcos yung problema sa baha. Oo. Una, nilagay niya yung ombudsman si Boying. Nilagay niya si Tito Soto as Senate President. Si Ping Lacson nilagay niya as Blue Ribbon Chairman. Di ba? Tapos nakita nyo na yung buong nangyari sa investigasyon. Ang ganda na nung investigasyon sa pangunguna ni Chis Escudero Oo, na tama. Senate President, tapos sila Blue Ribbon pinalitan. Chairman si Marcoleta, tapos si Cayetano bumabakbak. Ang ganda na sana eh. Ba't binago pa? Yan na nga We are talking- Kailangan hindi matumbok yan. Kaya lahat tayong umaasa na magkakaroon ng kalutasan niyang investigasyoner. Huwag muna tayong umasa sa ngayon. Siguro kapag nagpalit na ng anong mang sabihin, magpalit na ng administrasyon, ayun siguro, maaari, di ba? Magkaroon na ng kasagutan. Okay, about sincerity. Is the President sincere talaga? O sincere siya na harangan ng investigasyon, wag mapunta sa kanilang magkamag-anak na magnanakaw? Manalo ang tagapamahalang Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hopefully na makasama natin sila sa hakbang. No, hindi natin alam, baka andyan lang sila. Sabi nga niya, sila nag-uobserba ng tahimik. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli at syempre sa Iglesia ni Cristo. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.